Magandang araw, class! Ngayon ay may panibagong paksa na naman akong tatalakayin. So, ang paksa na ito ay tungkol sa variety ng wika. So, ngayon ay aalamin natin kung ano nga ba ito. So, ang variety ng wika, ito ay ang pagkakaiba-iba ng mga kinikilalang bahagi sa pang-araw-araw na paggamit ng wika sa iba't ibang komunidad na rehiyonal at panlipunan. So, ang variety daw ng wika, ito ay ang pagkakaiba-iba ng wika sa iba't ibang komunidad na rehiyonal at panlipunan. Ito ay bunga ng iba't ibang salik tulad ng heograpiya, kultura, edukasyon at sitwasyong panlipunan. Dahil sa geographical na pagkakahati ng bansa, bawat rehiyon ay may sariling dialekto o paraan ng pagsasalita. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga variety ng wika. So ano-ano nga ba ang mga variety ng wika? Una ay ang standard na wika. Ito ay kapag inilalarawan natin ang mga tunog, salita at pangungusap ng Ingles at iba pang malaganap o pambansang wika. Tumutuon tayo sa isang variety lamang. So karaniwang tinatawag na standard English o standard ganito o ganoon. So ang standard na wika ay isang variety ng wika na ginagamit bilang pamantayan sa formal na komunikasyon, edukasyon, batas at iba pang opisyal na larangan. So kapag inilalarawan natin ang mga tunog, salita at pangungusap ng Ingles o anumang pambansang wika, tumutuon tayo sa isang anyo na kinikilala bilang tama at angkop. So sa mas malawak na paggamit. So mahalaga ito, class, sapagkat nagbibigay ito ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng dialekto at variety ng wika sa isang bansa. So ito ang standard na wika. Sunod naman ay ang punto o accent at dialekto. Ang punto ay may kaugnayan sa paraan ng pagbigkas ng isang tao gamit ang kanyang wika. So, ang punto, ito ay sumasalamin sa rehiyonal o lokal na katangian ng kanyang pananalita. Bawat lugar ay may natatanging paraan sa pagbigkas ng mga tunog at salita. Kaya naman, madaling matukoy kung taga saan ang isang tao batay sa kanyang punto o tunog ng kanyang pananalita. Pangalawa, ang dialekto ay ang pagkakaiba ng wika dahil sa iba't iba o kalat-kalat na lokasyon ng mga tagapagsalita ng isang wika. So ang dialekto din ay nagkakaroon ng pagkakaiba sa wika dahil sa iba't ibang lokasyon ng mga tagapagsalita nito. Sapagkat ang heograpiya ay may malaking epekto sa pag-unlad ng wika sa isang lugar. Dahil sa kalat-kalat na pamayanan, nagkakaroon ng sariling paraan ng pagsasalita ang bawat bangkat ng tao na nagre-resulta ito sa iba't ibang anyo ng isang wika. So yan ang dialekto. Sunod naman ay ang mga dialektong rehiyonal. Ito ay naglalarawan ng mga identifikasyon ng mga consistent ng katangian ng mga pananalitang matatagpuan sa isang heograpikong lugar. So, ang dialektong rehiyonal daw ay naglalarawan ng mga katangiang pangwika na matatagpuan sa isang particular na heograpikong lugar dahil ang bawat rehiyon ay may sariling paraan ng pagsasalita na naiiba sa iba pang lugar. So dahil sa distansya at limitadong interaksyon ng mga tao mula sa magkakaibang rehiyon, nabubuo ang natatanging paraan ng pagbigkas, paggamit ng salita at struktura ng pangungusap sa loob ng isang particular na lugar. So yan ang mga dialektong rehiyonal. Sunod naman ay ang Isoglus. Ang Isoglus
ang tawag sa linyang nagsisilbing geographical boundary ng mga katangian ng isang dialekto. So ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa pagmamapa ng mga katangian ng isang wika at kung paano ito nagkakaiba-iba. So, ang halimbawa dito ay ang salitang dakura o malaki at sa ibang bayan naman ay dakula. So, naiba ang kanilang pagbigkas, ngunit kapareho lang ito ng ibig sabihin. Ang dakura o dakula ito ay malaki sa kanila. So dahil ito ang isoglus, dahil ito ay ginagamit upang ipakita kung saan nagtatapos at nagsisimula ang isang particular na anyo ng wika sa isang lugar. So ibig sabihin nito, sa isang mapa ng wika, ang isoglus ay nagmamarka kung saan nagbabago ang isang linguistikong tampok tulad ng paggamit ng isang tiyak na salita o tunog. So kagaya ng halimbawa kanina, ang salitang dakura sa ibang bayan, ito ay dakula. So, di ba, naiiba ang letra nila na R at ang L. Sunod naman ay ang bilingualismo. Ang bilingualismo ay simpleng resulta lang ng pagkakaroon ng dalawang magulang na magkaiba ang wika. So, ang bilingualismo daw, ito ay resulta daw ng pagkakaroon ng dalawang magulang na magkakaiba ang wika. Ngunit, ang bilingualismo ay hindi simpleng resulta lamang ng pagkakaroon ng dalawang magulang na may magkaibang wika. So dahil maraming salik ang maaaring makaapekto sa kakayahan ng isang tao na magsalita ng dalawang wika. So maaring natuto ang isang bata ng dalawang wika mula sa kanyang magulang, maaari rin siyang maging bilingual dahil sa edukasyon, lipunang ginagalawan, at exposure sa iba't ibang wika na ginagamit sa kanyang paligid. So, yan ang bilingualismo. So, hindi lamang ito nakatuon sa dalawang magulang na magkaiba ang wika. Sunod ay ang Pidgin at Creole. Ang Pidgin ay isang variety ng isang wika na napaunlad sa mga kadahilanang praktikal tulad ng pangangalakal sa mga pangkat at mga taong hindi alam ang wika ng iba. So, ang Pidgin, ito ay nagsisilbing tulay ng komunikasyon sa pagitan ng mga pangkat na may magkaibang wika. So, karaniwan nabubuo ito kapag ang dalawang grupo ng tao ay kailangan mag-usap, ngunit walang iisang wika na pareho nilang alam. So, dahil sa pangangailangan magkaintindihan, gumamit sila ng pinaghalong mga salita mula sa kanilang wika na may pinasimpleng mga gramatika. So, ito yung Pidgin. Sa Creole naman, kapag nade-develop ang Pidgin, lapas sa tungkulin nito bilang wika ng pangangalakal at naging unang wika ng isang pamayang panlipunan, inilarawan ito bilang Creole. So kapag ang isang wika daw ay nalagpas na sa kanyang tungkulin, ito ay lumalagpas na sa orihinal nitong gamit bilang wika ng pangangalakal at nagkakaroon ng mas komplikadong struktura. Sa simula, ang Pidgin ay isang pansamantalang wika na ginagamit para sa limitadong komunikasyon. Ngunit kapag ito ay naipapasa sa mga sumusunod na henerasyon bilang kanilang unang wika, ito ay nagkakaroon ng mas matatag na gramatika, bokabularyo, at istruktura, kaya ito ay nagiging Creole na ang tawag doon. Sunod ay ang wika, lipunan at kultura. Ang dalawang taong lumaki sa parehong lugar na heograpiko
sa parehong panahon ay pwedeng magkaibang magsalita bunga ng ilang panlipunang salik. Dahil maaaring lumaki ang dalawang tao sa parehong lugar at panahon, maaari pa rin silang magkaiba sa paraan ng pagsasalita dahil sa iba't ibang panlipunang salik na nakakaapekto sa kanilang paggamit ng wika. So, ilan sa mga salik na ito ay ang antas ng edukasyon, pangkat panlipunan, trabaho, media at personal na karanasan. Kaya kahit parehas silang lumaki sa parehong lugar, ngunit magkaiba ang kanilang pagsasalita dahil sa mga panlipunang salik o sa kanyang nasa paligid nila. Sunod ay ang edulect. So, ginagamit ang term na edulect para sa dialect na personal ng bawat speaker na individual ng isang wika. Dahil kahit pareho ang wikang ginagamit ng mga tao, may kanya-kanya silang estilo ng pananalita. So, ang bawat tao ay may sariling pagbigkas, tono, ritmo, pagpili ng salita, at ekspresyon na siyang bumubuo sa kanilang edulect. Halimbawa may mga personalidad na madaling makilala sa kanilang pagsasalita tulad ng paggamit ng particular na pananalita o paulit-ulit na ekspresyon. So yan ang edulect. Sunod naman ay ang register. Ang register, isa pang pinangangailang ng barasyon ng pananalita ng individual ay depende sa mga sitwasyon ng paggamit. So, ang register ito ay tumutukoy sa pagbabago ng paraan ng pagsasalita ng isang individual batay sa sitwasyon, konteksto o kausap. So, nag-iiba ang pagpili ng salita, tono, at istruktura ng pangungusap depende kung formal o informal ang pag-uusapan o usapan. Yan ang register. Sunod naman ay ang tenor. Ito ay estilo ng pananalita mula sa napaka-formal hanggang sa napaka-informal. May iba't ibang pangalan o titulo na ginagamit ng iba't ibang tao sa iba't ibang panahon para makuha ang atensyon. Ang tenor ng wika ay tumutukoy sa estilo ng pananalita na maaaring mula sa napaka-formal hanggang sa napaka-informal. So, depende sa relasyon ng nag-uusap at sa mga sitwasyon. So, nagbabago ang tono at anyo ng wika batay sa kung sino ang kausap. Maaaring gumamit ng formal na pananalita sa pakikipag-usap sa guro o opisyal. Samantalang mas informal at malaya kapag nakikipag-usap ka sa iyong kaibigan. Halimbawa nito, ang pagpili ng titulo o tawag sa isang tao tulad ng Ginoo, Ginang, Sir o Bro. So, ito ay bahagi ng tenor ng pananalita upang ipakita ang antas ng paggalang at relasyon sa kausap. So, yan ang tenor. Next naman ay ang larang of field. Madalas tinatawag itong technical na bokabularyo pero medyo nakaliligaw ito dahil na ituturing na makabagong agham at teknolohiya lamang. Halos ang nangangailangan ngayong bokabularyo. So, ang larang of field ay tumutukoy sa espesyalisadong wika na ginagamit sa isang particular na larangan o propesyon. Kaya madalas itong tinatawag na technical na bokabularyo. Gayunpaman, medyo nakaliligaw ang tawag na ito dahil hindi lamang makabagong agham at teknolohiya ang nangangailangan ng espesyalisadong bokabularyo.
Next, paraan. Paraan o mode. Ang paraan, ito ay wika sa pamamamaraang gamit sa komunikasyon. Ang paraan ito ay tumutukoy sa iba't ibang paraan ng komunikasyon na ginagamit upang maipahayag ang mensahe, ideya o damdamin. Hindi lamang ito limitado sa pasalitang wika, kundi saklaw din ito ang pasulat, di-verbal at visual na anyo ng komunikasyon. Sunod ay ang diglusya. So, ang diglusya, ito ay ginagamit sa salitang ito para ilarawan isang sitwasyon. May dalawang napakaibang variety ng wika sa loob ng isang komunidad ng pagsasalita. Bawat isa ay may malinaw na katungkulang panlipunan. So, ang diglusya ay ginagamit upang ilarawan ang sitwasyong may dalawang napakaibang variety ng wika sa loob ng isang komunidad. Sa loob ng isang komunidad ng pagsasalita. So dahil ang bawat isa sa dalawang variety ito ay may tiyak na gampaning panlipunan. So karaniwan, may isang mataas na variety na ginagamit sa formal na sitwasyon tulad ng edukasyon, batas, relihiyon at opisyal na dokumento. Samantalang isa naman ay mababa na variety ng wika. So ginagamit lamang ito sa informal na usapan sa araw-araw. So yan ang diglusya. So yan lamang ang mga variety ng wika. Naway marami kayong naintindihan sa araw na ito. Maraming salamat.